Mga Lods, magandang araw sa inyo. So ito na naman, meron tayong bagong episode ng Life Lesson Enforced. So ito yung series natin sa ating YouTube channel, and also pinag-uusapan natin dito yung about sa buhay-buhay na meron tayong pwedeng matutunan. Pero bago ang lahat mga Lods, mag-update din ako about sa nanay ko, sa family ko in Korea. Dahil marami nagtatanong sa akin yan eh. Even yung mga ibang katrabaho ko, yung mga senior ko, pag umuwi daw sila sa probinsya, tinatanong, uy, kamusta na yung ano mo, yung kasamaan mo sa sa ganto. Ano na update? Sabi ko, may update naman ha. Di ba pumunta yung nanay ko dito? Sabi nila, ano daw pagkatapos nun? Ano na daw yung mangyayari? Dahil nagpunta ako sa Korea, nahanap ko siya, and then nagpunta yung nanay ko dito, ano daw yung next? So mga Lods, actually, ganito syempre yung next. Kailangan namin bumalik sa mga kanya-kanyang buhay namin. But the communication is constant. Okay? May mga time na hindi makapag-message dahil syempre magkaiba kami ng trabaho. Ako pang gabi, siya pang umaga. And talaga medyo nahihirapan ako, lalo pa ngayon is nagko-coach ako ng basketball. So yung nanay ko medyo nag-aalala sa akin, yun yung mga usapan namin, yun kinukwento ko sa inyo, na baka daw yung health ko na pababayaan ko. Sabi ko sige, hindi ko pababayaan. That's the reason why minsan hindi ako makareply sa'yo, sabi ko sa kanya, kasi kahit na tanghali, minsan nagpapahinga ako, kasi nga panggabi ako. And then pag nag-message kami, nagiging mahaba na yung usapan namin. So ang update naman sa nanay ko is, lately parang medyo minaramdaman siya, siyempre nagkakaedad na. So, medyo minaramdaman sa katawan niya, nagpa-hospital siya. Hindi ko na ganong i-detalye. Nothing that serious. Pero pag pinabayaan, siyempre, magiging seryoso. Ang kagandaan kasi doon sa Korea, medyo maganda yung mga health benefits nila. Kaya pag minaramdaman siya, automatic pumupunta siya ng Korea. Ng Korea tuloy, ng hospital. So, yun. Sabi ko, mag-send ka rin ng picture sa akin minsan, ng video, pagka convenient sa'yo. Lalo pa, medyo yung napunta nga siya ng hospital. So, nag-send naman sa akin ng picture. Hindi ko na ipapakita muna yun kasi nasa labas siya ng hospital. Pero ano naman, wala naman siyang swero. Parang naglalakad lang naman, nagpa-check up lang naman. And then another update naman, kung naalala nyo, di ba merong Korean grandmother na parang nagpadala ng tulong sa mga Pilipino. And then, during the time na pinapamigay ko yun, bago mangyari yung pangalawang tulong niya, parang nadisgrasya siya, di ba? And then, di ba sabi ko nga, let's pray for her. And then, hindi na ako gano'n nagkaroon ng update sa kanya kasi hindi siya nakakapag-reply. That's the reason why kinausap ko yung ate ko, si Ate Yongju. Siya naman kasi talaga nakakilala doon. Dahil pumunta siya doon sa may Korean store, sa may coffee shop ni Ate Yongju. So, siya naman talaga yung unang usap doon kay grandmother, Korean grandmother. And sabi ko paki-contact kasi medyo nag-aalala ko. And hopefully okay siya. So yun yung medyo mga update. Tapos another update mga Lods. Marami na bago nga na plano sa buhay ko. Siguro nabanggit ko na rin sa inyo yan. So ang isa sa nabagong plano is I think I need more space sa bahay namin kasi parang gusto ko nagluluto pa rin siya kahit may edad na siya. But not for money. Okay? Hindi para livelihood. Enjoyment. Siguro may konting kita to maintain something lang, pero sa kanya rin naman mapupunta or sa health niya kung ano man, di ba? Sa ganun, for enjoyment na lang. So gusto kong magkaroon ng ganun na matikman ng mga Pilipino. Pero I don't know kung gaano kabilis mangyayari yun. Pero yun yung isa sa biglang napunta na sa plano ko. Long-term goal. Pagkatapos mga Lods, and I'm really decided na siguro na mag-retire early. Kasi I need my time para magawa ko yung mga bagay na yun. Alam niyo naman, sa trabaho namin, taling-tali ka talaga sa oras. And sumumpa ka, syempre, di ba, kailangan mo magsilbi sa bayan. So, yun yung another update. And, next year, okay, yun yung pinaghahandaan namin na pupunta naman kami ulit sa Korea. Okay. Actually, dapat ngayon pupunta ako ng ibang bansa to represent our country, the uniform personnel of our country to play basketball. Pero kasi sariling gastos yun. So, naisip namin na hindi makapunta ron dahil na yung pangalawang anak ko mag-aaral na. And yung panganay ko is magsa-7th birthday. So napag-isipan namin na pupunta ng Korea. Medyo sinasabi ko sa nanay ko yun. Pero ayoko kasi siyang umasa kaagad eh. The problem kasi this year, may mga elections, maraming nangyari. So ang hirap kumuha ng leave. So next year. Okay? So mga Lods, yun yung semi-update doon sa may nanay ko. So ito naman mga Lods, so life lesson enforced natin. Pag-uusapan natin yung about sa about sa may post na nakita ko na yung isang bata, medyo personalidad na talaga yung bata na yun So, medyo sikat yung pamilya nila, personalidad in sports. So, gusto daw niyang tulungan yung nanay niya, yung mga magulang niya, ibigay yung ganto, ganyan, kung ano man. And, kasi matatanda na rin daw sila at gusto niya magretiro daw sila ng maaga. Parang gano'n ang sinasabi ng bata.
Alam mo yun, napaka ganda, 'di ba? Very loving, 'di ba? Napaka hopeful, 'di ba? And then meron kang mababasa doon sa mga comment section na hindi mo obligasyon 'yan, ganto ganyan. Bakit mo kailangan biglang sirain yung positivity ng ano? So ito yung life lesson enforced natin. Pag-usapan natin 'yun. Bakit mo kailangan sirain? Masyado na kasing flooded yung mentality natin ngayon. Okay, yung generation ngayon na hindi obligasyon ng ganto sa magulang, ganto, ganyan, ganyan. Ganon, ganyan, ganyan. Ako actually, Lods, yung mga ganun, hindi ako ganong makapag-comment sa ganun kasi hindi kasi ako ganong nagbabuy-in sa ganung ano sa ganung narrative. Kagaya na sinabi ko, yung time, okay, the timing is very important. And yung mga ibang mga variables sa mga bagay na very important para masabi mo yun. Natural, pag ipapanganak mo yung bata, okay, magulang kayo, magkakaroon kayo ng bata. Ang pangit na sabihin na may obligasyon yung bata sa'yo. Pag napagtanda mo, kailangan alagaan ka nila. Paano pagtanda mo, dumami pera mo, hindi mo kailangan ng pag-aalaga niya, hindi mo kailangan ng pag-aruga niya. Pero kahit na marami kang pera, nagkasakit ka, gusto mo ba mag-aalaga sa'yo? Ibang tao. Siyempre, masarap pa rin nandyan yung pamilya mo, di ba? Hindi mo naman sa inoobliga, pero pagmamahal kasi yun, di ba? So, kaya hindi ako ganang nagbabuy-in doon. Pero, naniniwala ako na hindi mo dapat obligayin yung bata. Show them love, di ba? So, ay mga Lods, meron kasi nangyari na may nag-comment doon, biblical. So, ngayon ito mga Lods, actually, nakasulat yan sa may, actually, nung nabasa ko to, medyo nabahala ako ng konti. Kasi ginamit niya yung verse ng, 2 Corinthians 12:14. Sinasabi doon, narito, ito ang ikatlong pagparian ko sa inyo at hindi ako magiging pabigat. Okay? Sapagkat hindi ako humahanap ng inyong pag-aari, kundi kayo. Sapagkat hindi nararapat ng mga tipon ang mga anak para sa mga magulang, kundi ang mga magulang para sa mga anak. So actually mga Lods, ito, si Pablo, okay, nagpupunta siya doon sa isang lugar eh. So parang in spiritual concept, parang siya yung magulang daw doon sa mga nandoon na parang ano. And then symbolism din 'yan na ang magulang talaga dapat ang nag-iipon, nagtitipon, naghahanda or nag-aaruga doon sa mga anak, hindi ang anak sa mga magulang. So ito ginamit to. And then binabasa ko lang yung mga comments. And then may mga nagsasabi ron, ayaw yan ng mga palasimba na hindi naniniwala sa ganito. Nagiging sarcastic na yung mga comments. Okay, so ganito, Lods. Ito kasi, totoo to. Totoo yan. Totoo naman na magulang talaga dapat ang nag-aaruga sa mga anak, nag-iipon, pinaghahandaan nila yung paglaki ng anak nila, di ba? Totoo naman yun, and biblical yun, nakasulat naman eh. Anong ikokontra mo dyan? Pero mga Lods, ang problema kasi, ba't sinasara nyo kagad yung aklat? Ang daming konteksto sa Bible, di ba? At ang kasama dito, yung timing. Ngayon, when time comes, na yung mga magulang naman, hindi nagkaroon ng means, humina sila, di ba? Ito naman, nagulat sila dito na mayroon palang ganitong verse. Sa 1 Timothy 5:4, okay? Ngunit kung ang isang balo, okay, sabihin, byuda, di ba? Ngunit kung ang isang balo ay may mga anak o apo, sila dapat unang umako sa kanilang tungkulin, sa kanilang sariling sambahayan. At tumbasan ang mga pagpapalang tinanggap nila mula sa kanilang mga magulang, sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Isipin mo, tumbasan ang mga pagpapalang tinanggap nila mula sa kanilang mga magulang, di ba? Nagigets niyo yun, di ba? So, ibig sabihin, biblical din yun, na pag walang means ang magulang mo at hindi na kaya, yung anak o apo, sila dapat ang unang umako, di ba? Sa kanilang tungkulin, sa kanilang sariling sambahayan. At tumbasan ng mga pagpapalang tinanggap nila mula sa kanilang mga magulang. Isipin mo yun, di ba? Tutumbasan mo. Actually, mga Lods, medyo allergic tayo sa mga salitang ganyan, di ba? Eto pa, bibigyan ko pa kayo ng mas allergic kayong salita. Ngayon kasi, medyo na, kumbaga, mas maraming Christian ang gumagamit. Oy, pasensya, sabihin nyo kung mali ako, ayoko maging politika, ayoko maging religious na masyadong tokto, Pero sabihin nyo kung mali ako. Pero, madalas kasi gumagamit sila ng magandang balita, Biblia, para daw mas magaan daw yung pag-unawa. Okay? So ito, sige. Doon ulit, 1 Timothy 5:4, sige. Subalit kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. O biblical din, di ba? Bilhin mo yung salitang utang na loob, sobrang ang daming allergic dyan.
Pero nakasulat din pala, di ba? Huwag kayo sa akin magalit. Yan ang translation ni Magandang Balita Biblia. Although, mas ginagamit ko usually pa nagbabasa ako, yung version na hindi gaanong pinagaan yung pag-unawa. Mas ginagamit ko yung isa, yung mas Pero gusto ko sabihin sa inyo, the timing is very important, okay? And don't close the book once may nabasa kayong convenient para sa inyo. Yes, naniniwala naman tayo mga lods. Naniniwala naman din ako eh. Okay, naniniwala tayong lahat. Na totoo naman na ang magulang, siya dapat talagang unang kumakalinga sa mga anak nila. Diba? First of all, diba sila naman talaga nagplano niyan na binigyan ng pagpapala ni Lord, diba? Kaya nakabuo kayo or nagkaroon ka ng anak. Ngayon, pag dumating yung time naman, ikaw bilang anak na lumaki na, meron ka ng sariling bait, nakapag-isip ka na ng tama at mali, nakita mo yung mga magulang mo. Kahit tulungan ka niya, no, hindi ka tinulungan yan eh. Kahit na naging mabuti man siya o hindi mabuti para sa paningin mo o para sa paningin ng karamihan, wag lang siyempre yung mga pilosopong super crime na talaga ginawa sa'yo, di ba? Di ba? Di ba? Nakasulat din, di ba, biblical din, anak, di ba? Anak, mga apo, ang dapat na unang kumalinga sa kanila. Bilang pagtanaw nga ng utang na loob pa yung word, di ba? Pero wag na natin gamitin yung utang na loob kung kayo, na allergic kayo dyan. Ang sabi nilang tumbasan ang mga pagpapalang tinanggap nila mula sa kanilang mga magulang. Kaya nga mga lods, di ba? Para maisip ng bata yun, balik natin doon sa may batang sports, icon din siya, okay? Hindi pa naman siguro icon, pero baka papunta na rin yung bata na yun. Na gusto na niyang tulungan yung mga anak niya, ay yung mga magulang niya pagdating ng panahon, para makapag-retiro ng maaga. Biruin nyo, magko-comment kayo ng negative bigla, di ba? Okay na sana eh, kaso gumamit pa kayo ng Bible. So ito, ibabalik ko sa inyo na yung sinasabi nyo na biblical yung dapat magulang ang tumutulong sa anak, hindi yung anak sa magulang. Eh biblical din yun pagdating ng panahon na nagkataon na yung mga magulang o yung mga lolo't lola natin hindi nila kaya, yung mga anak at apo, okay? Ang unang umako sa kanilang tungkulin, sa kanilang sariling sambayan. Bakit daw? Kasi nakalulugod sa Diyos yung ganong gawain. And hopefully mga lods, this life lesson enforced, magkaroon ng kaliwanagan sa atin. Huwag natin masyadong i-flood yung generation na ito na hindi mo obligasyon na tulungan yung magulang mo. Baka hindi natin alam, meron lang palang ginagawang paraan, yung negative side, di ba? Yung evil side para ligawin yung isipan natin, di ba? O yun lang mga lods, and hopefully makatulong sa inyo to. Thank you.